Gandang hapon po sa bawat isa. Thanksgiving tayo ngayon, kaya dapat masaya. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay mula sa Psalm 107 verse 1. Na po? Ayan. Magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ayun na yung kinanta natin, nandun na yung tatalakayin natin, no? No? Pero bago po ang lahat, manalangin po muna tayo sandali. Ama, maraming salamat po muli, Panginoon, sa panibagong biyaya ng buhay. Salamat po sa pag-iingat, salamat sa kalakasan. Patnubayan nawa ang inyong lingkod, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito, yung mga katotohanan ng inyong salita, ay tumimo sa puso't isip ng bawat makakapakinig at ito po ay maging hamon, maging pagpapala sa bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. So yan, magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay Amen. Ngayong Thanksgiving, sama-sama po tayong lumalapit sa ating Panginoon. Dala natin yung puso ng puno ng pasasalamat. Na po? At habang papalapit po yung pagtatapos ng taon, balikan po natin yung mga nangyari sa ating buhay. Na? May tagumpay, may kabiguan, may saya, may luha, na? May pagdiriwang, may pagdadalamhati. May mga prayers na sinagot at may mga prayer pa tayo na patuloy nating hinihintay. No? Ngunit sa taong ito, mga kapatid, isang bagay ang malinaw. Hindi tayo naglakad mag-isa. Sinamahan niya tayo. Kaya nga narito pa tayo eh. Amen? Bakit? Dahil mabuti ang Diyos. Amen. So, una, talakayin natin, magpasalamat sapagkat mabuti ang Diyos. Ang tatalakayin po natin ngayon sa tekstong ito, yung mga katotohanang nakapaloob sa ating teksto. Kaya, wag mong kwentuhan yung katabi mo, makinig po tayo sa mensaheng ito na magiging pagpapala sa atin paglabas natin dito. So, napakadali pong magpasalamat kapag maganda yung nangyayari sa ating buhay. Tama na po? Kapag may tagumpay, kapag may bagong trabaho, kapag may promotion, kapag may blessing, kapag may pera, no? Kapag sinasagot yung prayer, no? Kapag maganda ang kalusugan natin, kapag masaya ang pamilya, napakadaling magpasalamat. Yan ang katotohanan. Pero, ang talagang pagpapasalamat ay hindi dahil perpekto ang sitwasyon, kundi dahil mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Ano po? Kasi ang salita po ng Diyos, malinaw yan, na ang tunay na pagpapasalamat ay nakabase sa kabutihan ng Diyos na hindi nagbabago. Ano po? Malinaw po, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Hindi sinabing magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat mabuti ang sitwasyon. No? Kundi dahil mabuti ang Diyos. Na sa kabila ng mga pagsubok, no? Meron po tayong Diyos na tapat, gumagabay, nagpapala at hindi nagpapabaya. Yan ang katotohanan. No? Ibig sabihin, kahit po dumaranas tayo ng mga pagsubok, nananatiling mabuti ang Diyos. Ang kabutihan po ng Diyos ay hindi nagbabago. Kahit magbago ang panahon, kahit magbago ang sitwasyon at ang ating emosyon, no?
Ang kabutihan po ng Diyos hindi nagbabago. Nananatili yan. Kahit tayo po ay nagkukulang, siya ay tapat. Katulad ng kinanta kanina. Kahit tayo po ay nadadapa, siya po ay umaalalay sa atin. Sabi sa Psalm 34 verse 8, lasapin nyo at tingnan kung gaano kabuti ang Panginoon. No? Ibig sabihin, hindi po sapat na marinig lang natin na mabuti ang Diyos. No? Ang sabi, lasapin nyo, kailangan nating lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, at ma-experience natin ng personal yung kabutihan ng Panginoon. Lasapin nyo, sabi niya. Hindi lang sapat yung marinig natin na mabuti ang Diyos. Dapat ma-experience natin to. No? Mga kapatid, kapag kilala po natin ang ating Diyos bilang mabuti, madali tayong magtiwala. Na? Kapag kilala natin siya bilang tapat, nagiging matatag po tayo kahit dumarating yung mga bagyo ng buhay. Dahil kilala natin siya bilang matapat na Diyos. Tapat sa kanyang mga pangako. No? Meron pong isang batang natatakot sa dilim. No? Isang gabi, biglang nag-brown out. No? Tapos, biglang umulan ng malakas, biglang kumulog, biglang kumidlat. No? Natakot po yung bata. Tumakbo siya sa kanyang tatay. Umiiyak, takot na takot. Sabi ng bata, Tay, napakadilim po. Natatakot ako. Lumuhod ang ama, niyakap ang anak, at sinabi, Anak, hindi ko man kayang alisin ngayon ang dilim, pero ako ang kasama mo. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Pagkasabi ng tatay niya ng ganon, agad tumigil ang bata sa pag-iyak. Hindi dahil lumiwanag na yung paligid, no po, kundi nandun ang kanyang ama. Parang assurance. No? Mga kapatid, listen. Ganyan din po ang Diyos sa atin. No? Bagamat hindi agad nawawala ang problema. Bagamat hindi agad nawawala yung mga kapigatian, yung mga bagyo sa ating buhay. Pero tandaan natin, nandyan siya, tapat, mabuti, at mapagmahal. Huh? Tulad po ng pinagdadaanan ng inyong lingkod, hindi nyo lang mababanaag. Kaya nung pinag-aaralan ko po yung sermon na to, nakailang iyak ako rito. Hindi ko matapos-tapos. Kasi, pinagdadaanan ko talaga to. Nag-aalaga po ako ngayon ng nanay ko na bedridden. Maraming pangangailangan sa pinansyal, nakakapagod sa pisikal, nakakaubos ng pasensya. Yan ang katotohanan pag nag-alaga ka ng bedridden patient. No po? Pero, doon ko nakikita ang kabutihan ng Diyos. Pinoprovide niya ako financially. Hindi kami nagkukulang ni Mama. Binibigyan niya ako ng lakas physically. At binibigyan niya ako ng patience. Grabe yung nangyayari sa akin. Natututo talaga ako na magtiis, magpasensya. Pero mahirap. Pero hindi ko nararamdaman. No? Pinalalakas niya ako ng Panginoon. Yung tinanggal niya lang yung pain ng mother ko. Kasi nagpipain ko kasi yung mother ko nung una. Nabali kasi yung fracture niya, lumbar fracture. Yung tinanggal niya lang yung pain ng mother ko is something to be thankful for. Yun lang. Kaya napakalaking pagpapasalamat ko na wala yun. Ang lakas pa kumain ngayon.
Kaya, parang sinasabi niya sa akin, anak, ako ang kasama mo. Huwag kang mangangamba. Hindi ka nag-iisa. Kung sino yung dumadaan dito, yung mga may pinagdadaanan, assurance yan. Yan ang katotohanan. Hindi ka iniiwanan ng Diyos. No? Kaya, kahit po may problema tayo, kahit meron tayong pinagdadaanan sa ating buhay, meron tayong dahilan pa rin para magpasalamat. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? We just have to be patient. No? Kailangan natin magtiis. Hindi po pwedeng hindi ka magtitiis. Ang Panginoong Yesus nagtiis yan. Dadaan tayo doon, pero andun yung kalakasan ng Diyos na ibibigay sa iyo. Andun yung provision niya financially. Gagamit siya ng mga tao to help you. Hindi naman niya mahuhulog, uy, may 1,000. Hindi ganoon. Gagamit siya ng tao. No? At ang katotohanan, ang kabutihan po ng Diyos, hindi po laging obvious yan. Pero laging totoo. For example, yung protection niya, hindi niyo ba napapansin? Kaya nga nandyan pa rin kayo ngayon eh. Nakita niyo ba? No? Nung iniingatan niya po tayo eh. Inilalayo niya tayo sa anumang disgrasya o kapahamakan. No? Kaya ako, pag nagdadrive ako, pagdating ko sa destination ko, bago ako bumaba ng sasakyan, maraming salamat po, Panginoon. Alam ni Jane yan. Minsan nagsasabay pa kami ni Jane. Pagdating sa bahay, thank you, Lord, we're safely home. Minsan magsasabay pa kami kasi yun yung naging ugali. Yan yung mga hindi obvious na ginagawa ng Diyos sa atin, yung pag-iingat. Maging mapagpasalamat po tayo. Hindi natin alam, baka pag uwi mo, dahil love ko yung anak na yan, imbis na mababangga ka, iniwas ni Lord. Sovereign God, He controls everything. Yan ang Diyos natin. Yan ang ibig sabihin ng God is sovereign. He controls everything. Na pwede kang ma-aksidente pero gagawa siya ng paraan. Dahil ang Diyos natin makapangyarihan. Na po? Tandaan po natin, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago kahit magbago ang mundo. Makikita po natin ito. Magmula sa Genesis hanggang sa Revelation, makikita natin ang kabutihan ng Diyos ay consistent. Na po? Bakit? Dahil ito ay kanyang katangian. Kaya hindi nagbabago. Na? Ang Diyos ay mabuti kahapon, ngayon, at magpakailanman. Yan ang Diyos natin. No? Pangalawa, magpasalamat sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Yan yung mga talatang inano natin. His love endures forever. Sa letter A, ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi napapagod at hindi nauubos. Yun ang ibig sabihin ng pag-ibig na walang hanggan. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi napapagod at hindi nauubos. Hindi po tulad ng pag-ibig ng tao na napapagod at nagbabago. Tama ba? No? Ang pag-ibig kasi ng tao, parang signal yan ng wifi. Nabuhay yung mga kabataan. No? Malakas kapag malapit, mahina kapag may problema, minsan bigla na lang nawawala. Yun yung pag-ibig ng tao. No? Pero, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tulad ng wifi. Kahit walang signal, connected pa rin. O, di ba? Nung bagong kasal, sinasabi, ang cute mo kahit bagong gising. Tapos, paglipas ng panahon, sinasabi, ayoko nang makita yung mukha mo. Kaya walang forever, tandaan nyo. Wow lang. Seryoso na kayo eh.
Ang pag-ibig ng tao, parang kandila. Maliwanag sa simula, pero nauubos habang tumatagal. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay parang araw. Araw-araw sumisikat, hindi napapagod, hindi nauubos. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Na? Mga katotohanan yan. Kaya, salamat sa Diyos. No? Yung pag-ibig niya hindi tulad ng sa tao. Hindi nauubos, hindi napapagod, at hindi nagbabago. No? Ang pag-ibig po ng Diyos ay matatag, hindi nagsasawa, hindi sumusuko. No? Kahit paulit-ulit tayong makagawa ng mali, makagawa ng kasalanan, ang kanyang pag-ibig ay handa pa rin magpatawad. Grabe. No? Kaya sinasabi ng Diyos, matuto tayong magpatawad. Dahil nagpapatawad talaga siya. Dahil sabi niya, pag di ka nagpatawad, hindi rin kita patatawarin. Kaya mga kapatid, ngayong magtatapos ang taon, i-let go nyo na yan. Lapitan nyo na. Kung malayo yung tao, i-let go nyo na yan. Yang galit sa puso. No? Tignan nyo po ang sabi sa Lamentations 3:22. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. No? Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Ang pag-ibig po ng Diyos, pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay aktibo, hindi passive. Meaning, ang pag-ibig po ng Diyos ay kumikilos. No? Ito po ay may kasamang gawa. No? Siya po ay nagbibigay, nagtuturo, nagpapatawad, nagliligtas. Siya ay gumagabay, humuhubog upang tayo'y maging mas mabuti. No? Palagi siyang kumikilos para sa ikabubuti ng tao. Mga kapatid, dahil aktibo ang pag-ibig ng Diyos, inaanyayahan po tayo ng Diyos. No? Na tayo po ay magmahal ng may gawa, hindi lang sa salita, kundi sa aksyon, malasakit at pagtulong sa kapwa. Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi lang sa salita. Nakikita dapat yan sa gawa. Dahil ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi passive. No? Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ang tunay na dahilan ng pasasalamat. No? Hindi po yung mga material na bagay yung ultimate reason ng joy natin. Tandaan po natin yan. Hindi lamang tayo nagpapasalamat dahil sa mga natatanggap nating mga material na bagay, kundi dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. No? Listen, ang kanyang pag-ibig ang ugat ng bawat biyaya ng buhay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. No? Pangatlo, last. Magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok. Ito, medyo mahirap to, no? Sasabihin, Pastor, madali lang sabihin yan eh. Pero tignan natin yung mga katotohanan kung bakit magpasalamat tayo sa gitna ng pagsubok. Una, dahil ang pagsubok ay daan sa paglago. Ikaw ba lalago ka spiritually kung di ka susubukin? Sige nga. Mananatili kang nandun lang sa kinilalagyan mo. No? Ang pagsubok po, hindi yan parusa, kundi proseso. Sabi po sa James 1:2 and 3, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Mga kapatid, sa bawat hirap, hinuhubog po ng Diyos ang ating karakter. Alam niyo ba yan? No?
magiging matibay ang loob natin, mas lumalalim ang pananampalataya natin sa bawat pagsubok na binibigay niya. Kung tama ang pagtugon natin dito. Kasi yung iba nagre-rebelde eh. No? Kasi yung hirap na nararanasan natin, nagtuturo po yan ng pagtsatsaga, pagpapakumbaba at pagtitiis. At yung mga yan, yung mga ugaling mahalaga sa spiritual na paglago. Yan ang kailangan natin. No? Kapag natututo po tayong magpasalamat sa gitna ng pagsubok, binabago po ng Diyos ang ating pananaw. No? Mula sa takot, tungo sa pagtitiwala. Mula sa panghihina, tungo sa pag-asa. Mula sa bakit ito nangyayari, tungo sa ano ang itinuturo nito sa akin. No? Kapag natuto ka na magpasalamat sa gitna ng pagsubok, babaguhin ng Diyos ang pananaw mo. Iyan ang katotohanan. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Magbabago yan. No? Ang pagpapasalamat po sa gitna ng pagsubok, hindi po yan nangangahulugan na masaya tayo sa hirap o sakit. Kundi, nagtitiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos at merong magandang ibubunga ang nangyayari sa atin. Di ba? Kaya nga ang sabi sa Romans 8:28, tingnan niyo po, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nakita niyo? No? Kaya kapag nagpapasalamat tayo sa kabila ng pagsubok, ipinapakita nating naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos at meron siyang mabuting plano. Tingnan niyo, ibig sabihin yung mga negative things na nangyayari sa atin, magkakaroon niya ng outcome na positive. Bakit? Kayang gawin ng Diyos yan. Bakit? Nagtitiwala ka sa Kanya eh. Kaya nga God is sovereign. Maintindihan natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. I encourage you, patuloy nating kilalanin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. No? Letter B. Dahil ang Diyos ay kasama natin sa gitna ng bagyo. Kaya dapat tayong magpasalamat sa gitna ng kapigatian ng pagsubok. Mga kapag dumarating po ang bagyo sa buhay natin, hindi naman po nawawala ang Diyos eh. Hindi siya nawawala. Sa halip, kapag dumarating po ang bagyo sa atin, lalo po siyang lumalapit sa atin. No? Bilang kanlungan, lakas, at kapayapaan. Ang pagpapasalamat sa gitna ng unos, tanda po yan ng pananampalataya. No? Pagtitiwala na kahit hindi kagad humuhupa yung bagyo, hindi po tayo nag-iisa sa pagharap dito. Alam po natin nakasama natin siya. Na po, tingnan nyo, Isaiah 43:2. Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ikaw ay aking sasamahan. Very personal God, no? At sa mga ilog, hindi ka tatangayin. Kapag ikaw ay dumaan sa apoy, hindi ka masusunog. Grabe, no? So, hindi man agad inaalis ng Diyos ang bagyo, pero lagi siyang present. Hindi niya tayo iniiwan dito. Nakita nyo? Yung talata? No? Bagamat hindi agad nawawala yung problema, pero naroon ang presensya ng Diyos. No? Yung presensya niya na nagbibigay ng lakas, pag-asa, at kapayapaan. Minsan, ang talagang pinakamalaking miracle, yung kapayapaan sa gitna ng bagyo. That's the peace of God which transcends all understanding. Kaya nga sabi niya, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ibig sabihin, may mga suliranin ka, dali mo kay Diyos. Dali mo sa Panginoon. Manalangin ka. Hindi naman kagad sumasagot ang Diyos, di ba? Yun yung pangako niya sa susunod na verse.
And the peace of God which transcends all understanding, yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, habang hinihintay mo yung pagsagot ng Diyos, binibigyan kanya ng kapayapaan. Magpatuloy kang gumawa ng mabuti. Mag-service ka, mag-ministry ka. Kung ano yung normal na ginagawa mo, magpatuloy ka lang. Tignan mo, parang ang inyong lingkod. Dumadaan ako sa matitinding bagyo, pero totoong merong bagyo, pero hindi ko talaga, yung puso ko kalmado. Sabi ni Isaiah 26:3, "You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you." Kita nyo? Bibigyan kayo ng lubos na kapayapaan kapag talagang nagtitiwala ka sa Diyos. And that's His promise. Faithful siya sa promise niya. No? At conclusion na po tayo. Ayan, gising na, gising. Mga kapatid, hindi dahil perfect ang buhay, kaya tayo nagpapasalamat. No? Nagpapasalamat tayo dahil perfect ang Diyos. Amen? Mabuti, tapat, at mapagmahal. Yan ang katotohanan. No? Ang kabutihan at pag-ibig niya ay sapat na para mapuno ng pasasalamat ang puso natin araw-araw. Yan yung tinatalakay nating teksto. No? Tapat siya, mabuti siya, ang pag-ibig niya walang hanggan. Grabe! Kung uunawain natin yan, talagang magpapasalamat ka lagi sa Panginoon. No? Kaya, mga kapatid, nawa, maging mapagpasalamat po tayo kahit sa maliliit na bagay. Eto na, lalo na, kapag tayo po ay nagising sa umaga, salamat po Panginoon sa panibagong biyaya ng buhay. Alam nyo ba, minsan nag-devotion ako. Minsan, naisip ko, yung puso ko, ginanyan ko, tug. Talagang naririnig ko yung beat niya. Sa isip-isip ko, anytime pala pwede huminto to. Hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Hawak niya po yung buhay natin. Pero wag po tayong matatakot kasi kapag hindi pa gusto ng Diyos na kunin ka, kahit ano pang mangyari, hindi ka mamamatay. Kapag gusto ng Diyos, pag hindi niya pa kaalooban. Pero doon ko nakita, yung biyaya ng hininga natin, yung biyaya ng buhay galing sa Diyos yan. Siya nagkakaloob niyan eh. Kaya, dapat sa taong ito, at sa darating na taon, bumubukal dapat sa ating puso ang pasasalamat sa Diyos na napakabuti, sa Diyos na ang pag-ibig ay walang hanggan. Amen? Let's pray. Dakilang Ama, salamat sa mga katotohanan ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng encouragement. Panginoon, dalangin po namin, patuloy niyo pong linisin ang puso namin sa taong ito, Panginoon, nawa ay mapatawad namin yung mga taong nagkasala sa amin at nawa, Panginoon, palitan niyo po ito ng pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang hapon po.